Blessed day everyone! Nandito tayo ngayon sa Batlag Falls. Napakagandang lugar at dito nga pala yan sa Tanay, Rizal. Medyo na-busy lang tayo nung mga nakaraang buwan pero meron na naman tayong bagong pupuntahan. Kaya tara, samahan niyo ako, puntahan natin ang Batlag Falls. Nakamotor at with the help of Waze. Alam kong excited na rin kayong puntahan itong Batlag Falls, kaya bibilisan ko na yung takbo ng motor. Ayan, real quick, nandito na agad tayo sa Rizal, di ba ang bilis? Ito yung mga isa sa mga favorite part ko pag pumupunta dito. Maganda ang view. Nice. At makikita mo naman na yung daan niya is sobrang pa-curve. Dahan-dahan lang. That's right! Sobrang bilis naman, nandito na tayo sa Morong, Rizal. Siyempre, ito na yung way papunta sa Batlag Falls. Papakita ko lang sa inyo yung mga daan para ma-ready nyo rin yung sarili nyo pag pumunta kayo dito. Actually, patag naman ang lahat ng daan, may konting mga cracks lang at lubak. Hindi kayo mawawalan dyan ng parking dahil malawak ang kanilang parking space. Dito magbabayad ng entrance fee which is 75 pesos pag adult. So guys, bawal pala yung alak dito. Ang ganda ng hanging bridge dito at pwede kayong mag-take ng pictures. May mga tindahan din dito kaya kung ayaw nyo magdala ng marami, no, magdala na lang kayo ng maraming pera. That's right! Ito nga pala yung paanan ng Daranac Falls na pinuntahan natin nakaraan. Magkatabi nga pala itong Daranac at itong Batlag Falls. Another entrance fee nga pala itong Batlag Falls. May mga tindahan din dito at dito tayo magbabayad ng entrance fee. Magbabayad ulit tayo ng entrance fee na 100 pesos. Medyo mahaba-habang lakarin din pala ito. Nako, pagod na itong kasama ko. Mga 5 minutes ang lalakarin mo pero pag medyo chill, siguro abutin din ng 10. Kung family naman kayo pupunta or barkada, may mga cottage din dito. Dito pala medyo inaway niya ako kasi natapon yung coke kanina. Magalit eh. Hindi naman ako nakatapon nun. Ano, nakatipid ako kung itinitid ko hindi. Malamang ang dami kong dala oh. Ayan, ang ganda ng view, pangpawala ng init ng ulo at fresh air pa. Tara, samahan niyo ko kung nasaan na itong Batlag Falls. Ito yung isang part ng Batlag Falls. Ang advantage ng pagpunta sa Batlag Falls ay kaunti lang ang tao.
Yung isa mas malaki, ito mas maliit, pero mas malinaw yung tubig at mas malalim. Ito, papakita ko sa inyo yung isang part at yung pangalawang part ng Batlag Falls. Meron pa pala itong Blue Lagoon pero hindi na kami pumunta dito dahil maliit lang siya at medyo mahirap yung daan. Ayan, nawala na yung init ng ulo niya. Masaya na siya dahil nakita niya na yung ganda ng view. Malinaw yung tubig dito lalo na pag maaga pa. Syempre hindi pa nakaukaw. Malamig yung tubig, guys. At napaka-refreshing. Mas okay na magrenta ng life jacket which is mura lang naman para mas safe ka. Kasi malalim ito tapos yung current ng falls pwede kang hatakin. Yan, pwedeng pumunta dito sa ilalim ng falls. Hindi siya maka-andar, oh. Very refreshing at syempre pwede kayo mag-take ng pictures dyan. Tinulungan ko na siyang umandar kasi kanina hindi siya umaandar eh. Ayan, para safe na safe, meron ka ng salbabida, meron ka pang life jacket. Sobrang lamig ng tubig dito guys at talaga nang parang may yelo. Pero ang sarap sa pakiramdam. Ito yung masaya dito sa Batlag Falls. Dahil dalawa nga yung entrance, konti lang yung tao at malaya ka na mag-floating, di ba? Relax lang. That's right! Sandal ka kunwari. Sandal ka kunwari. Siyempre, susundin natin si Derek. Dito naman tayo sa kabila. Dito, mas marami yung tao dahil hindi malalim yung tubig. Mas maganda yung rock formation dito kaya maganda rin mag-picture. Dahil nga medyo mas maraming tao tapos mababaw yung tubig,
Nakakaukaw yung mga putik sa ilalim kaya medyo hindi na siya malinaw. Isa din yan sa spot na pwede kang mag-picture. Ganito kalinaw yung tubig. May mga cottage din dito malapit sa falls mismo. Medyo nagutom na rin kami, kaya kakain muna. Ang kaso lang, nakalimutan pala namin bumili ng tubig. Kaya ayan, bumalik ako doon sa entrance na medyo malayo din. Pwede rin pala ditong mag-pitch ng tent. So kung gusto nyo ng overnight, ayan, pwede kayong makipag-coordinate sa kanila. At alam ko nasa 200 din yan. Tapos yung cottage dun sa likod, 400. So ayun, kung gusto nyo kumain doon, pwede naman basta clean as you go lang. Syempre, we need to preserve our nature. Good job! Ayan, medyo malayo din yung nilakad ko para bumili ng chichirya at tubig. Para makalimutan niya ako bakit siya nagalit kanina, kailangan na nating kumain. May third wheel nga pala dyan, si Bantay. Ayan o, nanghihingi ng food. NANI? Siyempre, pagkatapos kumain, tara relax ulit tayo. Relax, chill with the nature, diba? Kalimutan muna yung problema and breathe fresh air. Sana all. Dito na tayo sa tips and guides. Ito yung condition niya, medyo may cracks pero sementado naman lahat. Safe ang parking at meron ding space para sa 4 wheels. So yung Batlag Falls is another payment kaya umabot siya ng 175. Everyday naman siya bukas 8 to 5. Kung ayaw nyo magdala ng maraming mga bitbitin, pwede naman kayo magdala ng maraming pera. Pero kung gusto nyo naman ng picnic, pwede kayo magdala, pero kailangan mayroon kayong malaking plastic or sako na kung saan lilinisin nyo pagkatapos nyong kumain. Bawal din pala magdala ng alak dito. Make sure na kompleto na rin yung gamit nyo bago kayo punta sa Batlag Falls dahil mahirap bumalik. Oo naman, recommended ko. Dahil mas konti yung tao niya, malinis yung tubig, at sulit na rin. Thank you very much for watching. So don't forget to like and subscribe. And hanggang sa muli! So catch me if I fall.